Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, self-sabotage. Wow. Aquarius. This is negative energy, you know. So, you are getting in your own way. 'Di ba? So, yun. This could be, parang wake up call sa'yo. Baka kasi hindi ka aware of what you are doing, of what you are thinking, you know. Kaya, this could be a wake up call para sa'yo. Paalala ito sa'yo. Pagising ito sa yung mensaheng ito na what you are doing right now siguro is self-sabotaging. Diba? You're getting in your own way, nag-negative thinking ka siguro, nagda-doubt ka sa sarili mo, nagda-doubt ka sa kakayanan mo, 'di ba? Sa diskarte mo, sa plano mo. Okay? So, in a way, 'di ba? Yung parang ikaw din yung nagsasabotahe sa sarili mo niyan. All right? So, what else? We have ideas preserved, non-action entitlement. Ayan. So, magkaano sila? Magka magkamag-anak yung mensaheng ito, nagko-coincide, no, yung mensaheng ito. Kaya hindi kayo nagte-take action, kaya wala kayong ginagawa. Diba? Yung ideas ninyo maganda, yung plano ninyo maganda, pero siguro nga pinagdududahan mo yung kakayanan mo or pinagdududahan mo yung sarili mo, yung mga capabilities mo. Kaya wala yung idea mo hanggang sa isip mo lang, no? Hindi ka nagte-take action, no? Para ma-carry out mo kung ano yung mga ideas mo. Kasi nga, yun, nagne-negative thinking ka. Siguro, ang iba sa inyo may takot din na nararamdaman, so maybe that's what's holding you back from taking action. So, choose a new direction. Okay? You need to. Otherwise, talagang wala, maista ka dyan eh. No? Negative thinking ka, wala kang ginagawang kahit ano para ma-carry out mo yung goals mo dito, 'di ba? Or kung ano man ang gusto mo sanang gawin. 'Di ba? So, it's about time na to choose a new direction. It's about time na to move towards positivity. Okay? Mag-positive thoughts ka na lang. Mag-positive outlook ka. 'Di ba? I-shift mo yung energy mo. Kasi otherwise, if you are going to continue to be in this energy, sayang. 'Di ba? Sayang ng ideas mo na magaganda, sayang ng magagandang plano mo, sayang ng mga opportunities na nandiyan dyan sa paligid mo, sayang ng oras at panahon mo. 'Di ba? Kaya it's about time na to choose a different direction ngayon. Direction kung saan magiging positibo ang lahat, no? Direksyon kung saan magpapunta ka, no, sa pagtagumpay, 'di ba? Sa pagdadala ng inyong mga pangarap sa inyong realidad. Okay? So we have remain positive. Remain positive, okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, huwag kayong mag-isip ng hindi maganda, 'di ba? Huwag ninyong hayaan na kumbaga lamunin kayo ng takot or pagdududa kasi kaya nandiyan yan sa isip ninyo na kung ano ba ang mga ideas na yan. Because God knows that you can do it. God knows na you have that capabilities, you have all it takes, 'di ba, to succeed sa kung ano man yung mga ideas na naisip ninyo. Kaya magpaka-positibo kayo, okay? Kasi hindi bibigay sa iyo, no, yung mga ganyang hindi i-instill kumbaga ng universe sa isip mo yung mga ideya na yan if you are not capable of carrying it out, no? If you are not capable of making it happen sa iyong realidad. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Kaya wag na kayong matakot, wag na kayong mag-procrastinate, wag na kayong magdalawang isip, no, na gawin or mag-take action. Okay? So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo. And by the way, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And there is a join button sa baba ng video po. So, kung interesado kayo na
members sa channel, yung join button po sa baba, yun lang ang i-click ninyo. Thank you. So, we have two of wands. Ayan. So, maaari na ang iba sa inyo panay plano, 'di ba? Pero yun nga, may non-action kayo. So, sana, no, sana magawa ninyo ito ng paraan. Sana one morning mabago yung perspective ninyo, mabago yung isip ninyo, at mag-take action kayo. 'Di ba? Rather than just making planning and planning and planning, pero hindi naman ninyo ito ginagawa, 'di ba? So we also have two of cups. Ayan. So this is beautiful kasi there is a partnership, 'di ba? Napapasukin kayo. Maybe you're meeting new friends, or maybe you are meeting someone na baka magkakaroon kayo ng romantic connection, or po pwedeng business partnership ito, so that is possible as well. But since we also have Nine of Cups is also about falling in love eh. So, po pwede na romantic connection ang magkakaroon kayo rito. No? So, good luck din sa iyo. At baka, no, yung taong ito na maaaring at least sa love life, no, magkakaroon kayo ng positibong siguro perspektibo sa ngayon. Maybe you're going to focus more on that sa ngayon. So, who knows, no? Yung makakapartner mo, yung mag-inspire sa iyo sa ngayon, could be a very good influence on you, at baka siya yung makapagpabago ng takbo ng isip ninyo. No? Baka siya yung maka-influensya sa iyo ng para mas maging positibo ang pag-iisip ninyo. No? So, good luck to that. So, Nine of Cups also is a beautiful energy kasi this is a time of success. This is a time of material wealth, no, na pwedeng dumating, financial blessings, no, na dumating sa buhay ninyo. So, this is very positive in terms of money. At saka, magiging masaya din kayo dito. Kasi kung ano man mga wishes ninyo, might come to fruition. Kung ano man yung mga heart's desires ninyo, siguro mga matagal na ninyo itong wini-wish, no? Maaring yan ay mangyari na sa ngayon. So, new beginning is coming your way. Merong sigurong bagong opportunity na dadating. It could be travel, it could be career, it could be work, no? Na you're going to start, no? You're going to embrace that now. Tower, mayroong pagbabago. There are some changes that are coming to fruition sa ngayon. Diba? Merong mga, pero hindi ito yung gusto mo, hindi ito yung plano mo, hindi ikaw ang mag-i-initiate ng change na to, but it's the universe who's doing it for you. It's the universe who's doing this change para sa'yo, you know? So, syempre, maaaring magulat ka. Kasi, di ba, hindi mo to ginusto. Baka, kunyari, kung sa trabaho ito, di ba? Kasi it could be in any area of life. Baka, kunyari, pagpasok mo sa trabaho, di ba? Bigla na lang, bago na yung manager natin, bago na yung magiging location natin, bago na yung scope ng trabaho natin, or baka malilipat ka na sa ibang department, no? Or it could be anything. It could be any change. Pero, malaki, no? Malaki ang epekto or malaki ang impact ng pagbabagong ito sa buhay ninyo, no? Yung ganun. So, what else? We have Nine of Pentacles. Uy, napansin ko lang. There are couple of synchronicities na dito. So, we have Two of Wands, Two of Cups. So, that becomes number 22. Tapos, meron tayong dalawang 9. So, that's number 99. So, I suggest, kasi synchronicities ito, ibig sabihin, merong additional na information or may additional na inspiration na gusto ng universe na malaman ninyo. Kaya I suggest na pakitignan po ninyo ibig sabihin ng mga to. Number 99, no, that's angel number 99 and master number 22. Ano yung mga ibig sabihin nito? Because there is an additional info that you need to read, 'di ba, na pwedeng makatulong sa inyong sitwasyon. So with the Nine of Pentacles, napakaganda kasi wealth din ito, no? This is money coming in. This is material and financial success that's coming your way as well. At bunga ito ng pagtatrabaho mo. So this could be coming from your success sa inyong career or trabaho or negosyo. So
finally, magpe-pay off na yung lahat ng efforts na ginawa mo sa trabaho mo or negosyo, at ngayon, makukuha mo na yung financial reward, kaya magiging maluwag na din kahit papaano yung inyong financial landscape, no? So, kakaroon ka na sitting pretty siya, 'di ba? Parang ini-enjoy niya yung ano niya, pentacles niya. Kaya pa pwedeng gano'n ang magiging itsura din ninyo na magsisitting pretty kayo, pwede na kayong magbakasyon muna, 'di ba? And savor that fruit of your labor. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.